Pinagbibigyan na ang mga kongresista ng kopya ng Justice Committee report kaugnay ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng sesyon kanina ng Kamara, tinukoy ang committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pati na rin ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Inutusan ng House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng kongresista para kanilang mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa pulong nila kanina na 90 to 95% ng 69 na Lakas congressmen ay boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sa pahayag ni VP Duterte na tila sure na ang Kamara sa kalalabasan ng impeachment, sagot ng ilang kongresista. Baka may alam siya na hindi natin alam. Siyempre, hintayin natin na magkaroon ng discussion sa loob ng plenaryo. Although, ang alam ko, the House leadership is optimistic about the proceedings. Lalong-lalo na sa nangyari sa Committee on Justice na unanimous ang naging boto. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.